Sa isang nakakagulat na pangyayari, nagsimula na ang pag-alis ng mga Muslim mula sa UK dahil sinimula na nilang kusang magpa-deport. Natataranta sila sa pag-usbong ng mga katutubong Briton na ngayon ay pakiramdam nila ay sawa na sa pagiging parang niloloko ng gobyerno. Pinapaniwala sila na ito ay tungkol sa pagiging multikulturalista nila at hindi isang totoong pananakop na umagaw at kumontrol. At ang mga reaksyon ng mga Islamista ay, sa totoo lang, medyo nakakagulat. Napagtatantunan ng mga tao na hindi na epektibo ang matagal nilang nilikang imahe tungkol sa kabutihan at kalayaan sa relihiyon. Tumitindig at lumalaban na ang mga Briton habang nagbabago na rin ang mga partidong pampulitika. Kaya narito ang isang talagang nakakaintrigang video mula sa isang babaeng Muslim sa TikTok na diretsahang nagsasabing gusto niyang ma-deport mula sa Britanya. Oo, tama ang narinig mo. Ayaw na raw ng babaeng ito na manirahan sa bansang ito dahil ayon sa kanya, napakasama na raw ng kalagayan dito. Kaya gusto na niyang umalis. Sigurado ako dyan. Hindi dahil masama ang kalagayan dito o dahil mahalaga sa kanila kung nasa mabuting kalagayan ang mga bansang pinapasukan nila. Wala silang pakialam doon at kailanman ay hindi. Natatakot lang sila sa mga tumutuligsa. Magkakaiba ang magiging opinyon ninyo matapos mapanood ang clip. Tara, panoorin natin. Sa puntong ito, pwede bang may pwedeng tumulong at paalisin na lang ako sa bansang ito? Para na rin sa lahat ng nagsasabing ipapadeport nila ako. Seryoso akong nagtatanong ngayon, kaya mo ba talagang gawin yon? Kasi ibig kong sabihin, oo, gusto naming ipadala ang address mo at pangalan mo, ipadala ang impormasyon mo. Magtatrabaho na kami, mahal. Sa takbo ng lugar na ito, sa takbo ng bansang ito, sa paraan na parang wala na tayong komunidad, wala na tayong pagkakaisa, wala na tayong pakialam sa isa't isa. Pwede mo ba akong tulungan na maipabalik ako sa amin? Dahil si Ian Goal ay sawa na. Pwede kitang sabihan na kung gagawa ka ng GoFundMe, tutulungan ka ng followers namin dito para makaalis ka sa bansan yan at makapunta kahit saan mo gusto. Sawa na sa pagtatangkang. Ipaintindi sa mga tao at pagsamain sila. Alam mo yon, kahit ano pa ang kulay ng balat, parang ang hirap talagang pagkaisahin ang mga tao, kaya tapos na ako. Oo nga, pwede ba may tumawag sa home office at ayusin na makauwi na ako? Alam mo, ang irony dito ay, syempre, kailangan ng ibang tao na alagaan siya at gawin ito para sa kanya. Hindi niya kayang mag-book ng sarili niyang ticket at lumipat. Kailangan niya ng ibang tao na mag-alaga at gumawa nito para sa kanya. At saka, hindi lang siya ang ganito. Mukhang gusto rin nila na pundohan ng UK ang self-deportation na ito. Oo, hindi sapat yun. Dumating sila at sinubukang sakupin. Pero napansin nilang hindi pala ganun kadali. Ngayon, gusto pa nilang ikaw magbayad sa pag-alis nila. Eksakto lang ito sa inaasahan mo. Hindi na nga nakakagulat sa puntong ito. Ibig kong sabihin, panuurin mo ito. Itong mga mayabang, reklamador at nakakainis na mga tao na akala nila karapat-dapat silang makuha ang lahat. Hindi ko na kaya. Para sa dulong kanan, kung gusto ninyong paalisin ako, bilhan ninyo ako ng one-way ticket. Bayaran ninyo ang matutuluyan ko at di na ako magiging abala. Mas maganda ang bansa ko kaysa dito. Minalas lang ako na dito ipinanganak. Mas matindi pa ang galit ko sa bansang ito kaysa sa galit ninyo rito. Pero bayaran ninyo ang lahat ng kailangan ko at aalis na ako. Pangako ko yan sa inyo. Pangako ko, i-book na ninyo para bukas. Sa totoo lang. Anong bansa ang tinutukoy mo? Tunog British ka magsalita? Parang doon ka ipinanganak at sinasabing mas maganda ang bansa mo kaysa dito. Nakakagulat kung paano nakakapasok ang mga taong ito. Pumapasok sila at sinusubukan nilang sakupin habang sinasabi nilang mas maganda talaga ang mga lugar na pinanggalingan nila. Well, parang iyon na nga ang tinatakbo ng mga pangyayari dahil sa takbo ng politika sa Inglaterra. Naghalal sila ng isang katawa-tawang tao o hindi naman talaga siya nahalal. Alam mo na, yung taong si Keir Starmer ay nagbitiw at may papalit na bago na mas malala pa kay Keir Starmer. Ang Reform at Restore Britain ay magtatagumpay sa susunod na eleksyon at magdadala sila ng pagbabago sa UK. At parami sa mga tao ang nagsisimula ng maintindihan yon. Pero hindi nila magagawa yon nang hindi umaastang parang may karapatan sila sa lahat. Nakakatakot talaga. At ikaw ang magbabayad para sa akin. Ikaw ang magpapaalis sa akin. Bakit hindi mo gawin? Kung talagang galit ka dito, bakit di ka umalis? Kasi mahal mo ito at gusto mo lang magreklamo. Kung isa kang Muslim na nakatira sa kanluran at iniisip mong ang pag-usbong ng far-right ay basta rasismo lang, kaibigan, nasa sarili kang mundo. May mga video ng Muslim sa Britanya na nagre-react sa pagkapanalo ng Reform UK ng libu-libong pwesto sa eleksyon. Hindi inaasahan ang kanilang reaksyon at ikinagulat ito ng maraming tao. Kaya titingnan natin ang mga video. Pagkatapos, ibabahagi ko ang opinyon ko sa sitwasyon.
Ito ang unang video. Muslim na ipinanganak sa London, sinabing dapat magising ang British Muslim at huwag tawaging racist ang mga makabayan dahil hindi sila racist. Sila ay mga ordinaryong tao na may totoong alalahanin. Malaking pagkakamali ng mga Muslim sa kanluran ang isipin na ang pagyusbong ng far-right ay simpleng racism lang. Kung isa kang Muslim na nakatira sa kanluran at iniisip mong rasismo lang ang pagyusbong ng far-right, kaibigan, nasa sarili kang mundo. Oo, may rasismo, pero ang tawagin agad na rasismo ang lahat ng concern sa imigrasyon o integrasyon. Ang dahilan kaya lumalakas ang mga kilusang ito. Sa tingin nila, hindi sila pinapakinggan ng mga Muslim. Sinasabi lang natin, oo, racist. At hindi na natin sila pinapansin. Komportable ka sa sarili mong maliit na ekosistema, mga halal na tindahan, mga mosque, at sarili mong komunidad na siya ring sinasabi nilang hindi ninyo nilalabasan para makihalubilo sa iba. Lumabas ka sa bubble na yan at tingnan ang paliid. Nag-iiba na ang opinyon ng tao. Maging ang mga batang Britain na lalaki sa multiracial na paaralan ay mas nagiging nasyonalista. Hindi dahil bigla na lang nilang kinamuhian ang mga minorya. Nararamdaman nilang nagbabago ang bansa at bawal magsalita tungkol dito. Kung ituturing ng mga Muslim na rasismo ang bawat kritisismo, hindi napipigilan ang far-right, lalo pa itong lumalakas. Kapag di pinapansin ang mga tao, doon sila nagsasama-sama. At pagdating ng panahon na magpasya ka makipag-usap sa kanila, baka huli na ang lahat. Nakakatuwang makakita ng tao na mas may sentido komun kaysa sa karamihan online. Totoo ang sinasabi niya rito. Ang magandang balita dahil kahit iniisip ng lalaki na Islamist siya, hindi naman totoo. Siya ay talagang Briton dahil may taglay siyang mga pagpapahalagang kanluranin at maaring hindi siya kabilang sa mga taong nagsisikap sirain at sakupin ang Europa at mga lipunang kanluranin dahil mas kanluranin pa siya kaysa sa inaakala niya. Totoong sinasabi niya dito, hindi naman ibig sabihin na lahat ay nagigising para maging racist o masamang tao. Hindi, gusto lang talagang protektahan ng mga tao ang sarili nilang mga kababayan at ipagtanggol ang kanila. Kapag dumarami ang mga mananakop at tinatawag kang racist sa bawat ginagawa mo, darating ang punto. Nagiging parang kwento ng batang sumisigaw ng lubo, pero hindi ito karaniwan. Karamihan sa mga nasa UK na kapareho ng relihiyon ng lalaking ito ay hindi ito nakikita sa ganitong paraan dahil mas Islamista sila kaysa kanluranisado. Kanluranin na siya, hindi niya lang alam. Common sense lang ito. Parang bomba ng katotohanan ng video na ito na may daan-daang libong views at 53,000 likes sa social media. At ang sinasabi niya ay totoo. Ang dahilan kung bakit bumoto ang mga tao para sa Reform UK ay dahil pakiramdam nila ay lubos silang binabaliwala tuwing. Isang Muslim na lalaki sa Scotland ang nagpost ng TikTok video na nagsasabing ang pag-angat ng reform ay reality check para sa mga Muslim. Heto ang sinabi niya. Ngayon ay isang reality check para sa mga Muslim na naninirahan sa UK dahil sa pag-angat ng reform sa buong bansa. Ang sentimiento ng publiko ay hindi pabor sa inyo. Hindi rin ito pabor sa mga imigrante. Reality check ito na dapat nating tanggapin. Bilang mga Muslim na naninirahan sa UK, kailangan nating maintindihan na ang direksyon na tinatahak ng bansang ito ay laban sa Islam. Sige, kaya hindi tayo dapat magreklamo dahil parang bisita lang tayo sa bahay na pwedeng baguhin ng may-ari ang patakaran kahit kailan. Kaya hindi tayo pwedeng magreklamo dahil sa uli, may sarili naman tayong mga bahay, may sarili tayong mga lupain. Kaya dapat pansamantala lang tayo nasa UK at kanluran bilang mga migranteng naghahanap buhay para kumita ng pera. At dapat nating iwan ang mga lupang ito at bumalik sa sarili nating mga lupain. Pero ang nangyari, pinilit nating manatili sa isang kapaligiran na hindi naman talaga angkop para maisabuhay natin ang Islam sa simula pa lang. Simula pa lang, ang mga patakaran sa bahay ay hindi talaga naaayon sa Islam. Kaya ngayon, sinasabi ng may-ari ng bahay na ang mga pinapahalagahan ninyo at ang mga pinapahalagahan namin ay hindi magkatugma. Kaya ngayon, kailangan maintindihan ng mga Muslim na para mapanatili ninyo ang inyong Islam, ang inyong moralidad, ang inyong dignidad, kailangan ninyong bumalik sa inyong mga lupain. Okay, tama siya sa ilang bahagi at mali sa iba. Ang tama ay nagbabago na ang pananaw ng mga tao, sawang-sawa na sila sa mga nangyayari at hindi ito akma sa kanluran. Pero ang magkunwaring, kumunta lang dito ang mga taong ito para matutong mag-aral ng ekonomiya at pagkatapos ay bumalik sa kanilang mga bansa para gawing parang kanluranin ang kanilang lipunan ay hindi totoo. Hindi yon ang totoong kwento. Hindi ko alam kung naniniwala siya rito. Posibleng oo. Hindi ko rin sinasabing nagsisinungaling siya, pero mali ito. Wala namang balak ang mga ito bumalik
bumalik sa bansa nila. Gusto nilang pumunta rito at sakupin ang UK. Iyan ang gusto nilang ipagpatuloy. Lubos nang nabunyag ang planong yon. Nagbabago na ang pananaw at damdamin ng mga tao. Kaya pinipigilan nila ang malayang pananalita at ayaw nilang mapag-usapan ito ng mga tao. Kapag nagsimulang magsalita ang tao, mapapansin mong napansin na rin ng iba ang mga bagay na napapansin mo. At baka hindi ka naman pala baliw or racist na galit sa mga minorya, kundi isa kang taong nagpapahalaga sa sarili mong relihiyon, kultura, at lipunan. At kapag may sumasalakay dito, baka dapat mo itong ipaglaban. Mga kaibigan, magandang balita ito. Tapos na ba ang laban? Hindi pa, malayo pa. Milyon-milyong tao ang pumasok dito na may mentalidad ng pananako at sinisira ang kanduraning lipunan. Kailangan itong harapin sa ugat. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita na mas maraming tao ang nauunawaan na matatapos na ang kanilang panahon. Magiging marahas ba ito? Paano mangyayari? Lahat ba ay kusang babalik sa mga bansang pinanggalingan nila o mapipilitang bumalik? Panahon ng makapagsasabi, makikita natin. Depende kung sino ang mahalal at anong mangyayari. Pero huwag mong isipin, lalo na kung matagal ka nang sumusubaybay sa mga ganitong pangyayari. May mali dito, pero hindi ako rasista. Nangangako ako. Hindi ka rasista. Minamanipula ka lang nila para isipin mong rasista ka dahil natatakot silang maunawaan mong totoo. Palihim na silang lumusob ng hindi napapansin. Salamat sa iyong atensyon.